Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 571. Basang-basa ng ulan ang lansangan ng yakapin ni Aurelio Cheng si Andrew Cheng, ang kanyang tingin ay naglalagablab sa galit na pilit pinipigil. Magaling, pamangkin, aniya sa tonong malamig at puno ng bigat. Lumaki ka na. Ngayon, tuluyan ng mabubuwag ang pamilya Fang, kahit hindi mo ipinaalam sa pangalawang tiyuhin mo. Napakunot noo si Andrew. Uncle, kilala niyo po ang pamilya Fang. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa labi ni Aurelio, malamig at parang punyal sa gabi. Itinuro niya ang isang lalaking nakaluhod sa putikan, Claudio Fang, basang-basa at nanginginig sa takot. Claudio Fang. Sigaw ni Aurelio, ang tinig niya'y tila kulog na dumurog sa katahimikan ng paligid. Nabubulok na ang budi mo. Kita sa mata mo ang pagkakasala mo. Lumuhad si Claudio sa harap niya, nanginginig na parang tuyong dahon sa hangin. Second Master. Inaamin ko. Tinatanggap ko kahit anong parusa. Halos hindi na siya makapagsalita sa matinding takot. Alam niyang tapos na siya. Wala nang pagliligtas. Tumigas ang ekspresyon ni Aurelio. 20 taon. Akala ko'y mananatiling matatag ang pamilya Fang. Pero unti-unti pala kayong nabulok. Kailangan ko pa bang isa-isahin? Hindi man lang tumangala si Claudio. Nakatukod ang noo sa basang semento. Masunurin ako sa lahat ng utos nyo, Second Master. Bumangon siyang tila bangkay na naglalakad. Lumapit kay Agnes Fang, at walang babalaypak. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya rito. Lumayo ka. Sigaw niya. Kayong lahat, pamilya Fang, bitawan ang mga armas. Ihinto ang paglaban. Napahagulgol si Agnes. Papa. Anong ginagawa nyo? Hindi pa tapos ang laban. Pwede pa tayong manalo. Umiling si Claudio, ang luha ay halos di na may bukod sa ulan. Tinitigan niya ang anak. Tama na, anak. Hindi mo siya kaya. Tapos na ang pamilya Fang. Siya ang langit, ang lupa, ang hangin sa paligid natin. Naalala mo ba ang sinabi ko? Lahat ng tagumpay natin sa Ninghay, isang tao lang ang dahilan. Siya yun. Tumalikod siya, at sa malamig na tinig ay bamulong, dakpin si Senyorita Fang. Dalawang miyembro ng pamilya ang agad na sumunggab kay Agnes, na nagpipiglas at umiiyak. Second Master. Maawa kayo, wika ni Claudio, halos hindi na makatingin. Patawarin niyo ang mga anak ko. Simula ngayon, aalis na ang pamilya Fang sa Ninghay. Magkakahiwa-hiwalay kami. Tuluyan na naming bubuwagan ang aming angkan. At sa huling sandali, walang pag-aatubiling isinaksak niya ang patalim sa sarili niyang leeg. Spock! Bumulwak ang dugo. Tumamba siya, wala ng buhay, sa putikang lupa. Papa! Sigaw ni Agnes, palahaw ang tinig habang tinutulungan ng ulan ang kanyang pagluha. Saglit na nabalot ng lungkot ang mga mata ni Aurelio. Ngunit agad niya itong tinakpan ng awtoridad. Hinugot niya ang isang gintong medalya at itinaas. Sa ngalan ng banal na utos, luhod. Kabag. Isang nakakasilaw na kidlat ang kumislap. Kasabay nito, lahat ng miyembro ng pamilya Fang, nakaitim na uniforme, ay sabay-sabay na lumuhod. Isang karagatan ng ulo ang yumuko sa kanyang harapan. Walang nangahas na magsalita. Lahat ay nakatulala sa kapangyarihang bomb alot sa gabi. Sa isang marangyang suite sa hotel, tahimik na umiinom ng alak si Aurelio habang pinupuri ang katalinuhan ni Cornelio Fang. Napakunot noo si Andrew. Sino ang tinutukoy niyong master? May koneksyon ba siya sa nangyari? Tumigas ang tingin ni Aurelio. Hindi pa ngayon, pamangkin. Maraming matang nakatitig sa Cheng family. Layuan mo muna ang taong yun. Bakit po kayo talaga narito, Uncle? Tanong ni Andrew, unti-unting nababalot ng kaba. Malalim ang buntong hininga ni Aurelio habang nakatanaw sa ningning ng Ninghay. Dahil kay Xander, ang pabigla-biglang bata. Inutusan siya ni General Manuel Chu sa isang misyon. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Tumayo siya. Pero huwag muna tayo mag-alala. Paparating din si General Chu. Ngayon, isasama kita sa isang salusalo. Saan po? Tanong ni Andrew. Nasa isip niya pa rin si Marian Young at ang anak nila sa Xiangjiang. Ninghay Hisis International Chamber of Commerce. Magiging pabor ito sa'yo. Nandoon ang mga Lao, ang pamilya ng nanay mo. Baka may mga makilala kang dating kaibigan. Nalungkot ang mukha ni Andrew. Uncle, kailangan kong bumalik sa Xiangjiang. Napatawa si Aurelio, tuyot at mapait. Mas inuuna mo ang asawa mo kaysa sa akin. Aba, mukhang wala na talaga akong halaga sa iyo. Napilitan si Andrew na sumang-ayon. Sige po, sasama ako. Magaling, tugon ni Aurelio habang pinapat sa balikat ang pamangkin.
Nauna na ang mensahe ko kay Marian Young. Tara na. Kabanata 572. 3 taon ang pagitan. Isang gabi ng Karangyan. Sa pagkakataong ito, ginaganap sa kahabaan ng baybayin ng Ninghay ang pinaka-inaabangang pagtitipon, ang Ninghay High Seas International Chamber of Commerce, ginaganap sa napakagarbong Elizabeth Cruise, isa sa pinakamalalaking barko sa buong mundo. May haba itong 350 metro, may 8 palapag, at kayang maglaman ng halos 6,000 katao, tila isang syudad na lumulutang sa dagat. Pagmamayari ito ng pamilyang Elizabeth, isa sa mga pinakamakapangyarihang pangalan sa buong mundo. Pagdating ng hapon, isinara ang lahat ng kalsadang papunta sa daungan. Ang mga tsuper at residenteng nagreklamo, hindi nila alam na isang napakalaking eksena ang magaganap. Ngayong gabi, nandito ang Elizabeth International Chamber of Commerce. Sigaw ng isang usisero. Tuwing 3 taon lang to. Nandito lahat ng bigating tao. Isa-isang dumating ang mga marangyang sasakyan, Ferrari, Maserati, Porsche, Rolls-Royce. Hanggang Bugatti Veyron. Nagkagulo ang mga tao. Parang parada ng Diyos-Diyosan ng kayamanan. Ang bawat pagsilip ng pinto ay may kasamang sigawan at mga kumukuti-kutitap na flash ng kamera. Sok! Pakitang tao lang yan. Komento ng isang mapangutyang lalaki. Ang tunay na mayaman, hindi kailangang ipagyabang. Nagtipon muna ang mga panauhin sa White Horse Manor Hotel, isang hotel kung saan ang isang suite ay umaabot sa 5 milyon kada 3 gabi. Lumabas ang mga anak ng mayayamang pamilya. Mga gwapo't magaganda, nakangiti, at punong-puno ng kumpiyansa. Ngunit biglang nag-iba ang enerhiya ng paligid. Dumating ang Fire Girl Pop Group, sakay ng sunod-sunod na Mercedes-Benz. May mga nakasuot ng makikislap na damit, at parang nagmarcha ng mga reyna ng aliwan. Nagsisigawan ang mga tao. May mga humiyaw, may mga nahimatay. Habang pumipirma sila ng autograph, isang insidente ang gamulo sa lahat. Si Janine, isa sa mga miyembro, ay bahagyang nabangga ng isang lalaking abala sa tawag sa telepono. "Pa! Ikaw! May lakas kang hawakan ako!" Sigaw ni Janine, ang mga matay nagngangalit. Umiikot ang kanyang galit sa isang simpleng lalaking hindi niya kilala, si Andrew Cheng. Hindi man lang siya nakaimik. Pasensya na. Ngunit huli na. Hawakan siya. Binasto si Janine. Basagin ang kamay niyan. Walang hiya. Mabilis na nagsiksikan ang mga tao palapit, galit na galit sa lalaki na wala namang intensyong masama. Sa isang iglap, ang simpleng pagkakabangga ay nauwi sa malagim na pag-uusig. Ang sigaw ng masa, ang puot sa kanilang mga mata, tila isang delubyong paparating. Kabanata 573. Sandali lang. Hindi ko siya hinawakan. Aksidente lang yun. Sigaw ni Andrew Cheng habang kinakaladkad siya palayo ng 2 gwardiyang may mararahas na kilos. Litong-lito ang kanyang mukha habang pilit na ipinapaliwanag ang kanyang panig. Pero sa halip na tulungan siya, isang babaeng may matalim na tingin ang lumapit, si Janine, walang takot at walang bahid ng pagsisisi, itinuro siya at nagsalita sa tono ng matinding paninira. "Ikaw. Nagkunwari kang may kausap sa telepono, tapos hinipuan mo ako. Bastos." Tumalikod si Janine sa mga gwardya, itinaas ang ulo't nagsimulang magparinig. "Alam niyo ba kung sino ako? Ako si Janine ng Fire Girl. May show kami mamaya sa Elizabeth Cruise. Isang iskandalong tulad nito, kayang sirain ang buong gabi. Para itong senadorias ng digmaan sa mga fans niyang naroon. Ang galit ay parang alon na biglang rumagasa. Anong klaseng lugar to? Paano siya nakapasok? Grabe. Hinipuan si Janine. Parusahan yan. Manyak. Iskandalo." Tahimik lang si Andrew habang ang bawat salita ay parang kutsilyong inuukit sa kanyang dangal. Si Janine naman, nakapamewang, may halong ngiti ng tagumpay. "Wala ka na, malamig niyang bulong. Wasak ka na." Ang mga gwardya, takot na masangkot sa iskandalo, lalo na't may kasaysayan na ng isang security na nagpakamatay matapos masangkot sa gulo ng fan, ay mabilis na yumuko sa pressure. "Humingi ka ng tawad," mariing utos ni Janine. "O ipapadala ko sa'yo ang lahat ng fans ko. Sisirain nila ang pagkatao mo." Kasabay nito, parang mga ahas ang fans sa paligid, sumisigaw ng pagkondena. Wala nang nagawa si Andrew kundi ang yumuko at mahinang bumigkas, "Pasensya na." Parang basurang itinapon, iniwan si Andrew ng grupo. Isa sa mga gwardya ay sininghalin pa siya habang itinutulak palabas. "Lumayas ka. Baka pati trabaho namin mawala dahil sa'yo." Pero sa halip na yumuko, tumindig si Andrew at malamig na sinabi, "Nandito ako para sa Chamber of Commerce.
Sabay tawa ng malakas ang mga gwardya. Ikaw. Chamber of Commerce. Ha! Pambihira. Alam mo bang para lang yan sa pinakamayayaman sa buong mundo? Hindi na siya pinatulan ni Andrew. Dinukot ang telepono at tumawag. Uncle, pinalayas ako ng mga gwardya. Kung gusto mo akong makadalo, ipapakuha mo ako mismo ng organizer. Sa kabilang linya, si Aurelio Cheng ay nanggagalaiti. Agad niyang tinawagan si Fred Nass, ang steward ng pamilya Elizabeth at pinuno ng Chamber of Commerce. Gusto ng Elizabeth family na mag-expand sa China. Pero ang pamangkin ko, pinalayas nyo. Maghanda kayong lahat. Nang marinig ni Nass ang pangalan ni Aurelio Cheng, halos mabitawan niya ang telepono sa kaba. Mr. Cheng, paumanhin. Aksidente lang ito. Ako na po mismo ang kukuha kay Mr. Andrew Cheng. Sa loob ng Whitehorse Manor Hotel, kumalat agad ang balita. Si Fred Nass mismo raw ang lalabas para sunduin ang isang VIP. Kumulo ang bulong-bulungan. Sina Janine at ang buong Firegirl Group, na naruroon pa rin, ay biglang natahimik. May VIP raw sa labas. Si President Nass na mismo ang susando, wika ni Rui Hong, sabay lingon kay Janine na mukhang nabuhay muli ang interes. Nagtipon ng lahat, sabik makita kung sino ang pinuntahan ng mismong pinuno ng chamber. Sa gitna ng kaguluhan, ang kapalaran ni Andrew Cheng ay tila lalong lumalalim, kasabay ng pagsisilang ng isang hindi inaasahang pagsingil. Kabanata 574. Hoy, bata! Lumayas ka na! Kapag nakita ka ng kapitan namin, yari ka talaga. Huwag mo na kaming pilitin gumamit ng dahas. Sigaw ng mas malaking gwardya. Pero ang tinutukoy niyang bata ay kalma lang, nakaupo sa isang upo ang hinatak mula sa security post, nakataas ang paa, nakatawang bahagya, parang wala sa mundong gulo. Hintayin ko na lang yung totoong may kapangyarihan dito, sagot ni Andrew na parang nanunood lang ng palabas. Hoy, filingero ka ha. Akala mo kaya ka naming baliwalain. Mga Shaolin trained kami. May taekwondo belt pa kami. Bulalas ng isang gwardya. Napataas ang kilay ni Andrew. Shaolin at taekwondo. Anong klaseng kombinasyon yun? Hindi na lang niya sinagot. I'm waiting for your supervisor to apologize. Nagpanting ang tenga ng mga gwardya. Sabay-sabay silang sumugod, hangad siyang hilahin palabas. Pero, hindi nila siya maigalaw. Parang may bakal na ugat ang kanyang katawan. Nagngangalit, inilabas ng mga gwardya ang batuta. Huwag kang gumawa ng gulo. Kami pa ang mapapahamak. Biglang may sumigaw. Anong kaguluhan to? Akala nyo bang wrestling arena ang Chamber of Commerce? Napaatras ang lahat. Isang lalaking may tindig at otoridad ang dumating, si Captain Huang. Itinuro ng gwardya si Andrew, sabay sumbong, Sir. Siya po ang pasimuno. Ayaw pong umalis. Hindi man lang tiningnan ni Captain Huang si Andrew. Palayasin nyo. Kung kailangan, baliin nyo ang mga binti niya. Ako ang bahala. Pero bago siya makalakad palayo, nagsalita si Andrew, kalmado pa rin. Sigurado ka bang gusto mo akong palayasin? Lumingon si Captain Huang, napangisi. Oh, VIP ka ba? Mas VIP pa sa inaakala mo, sagot ni Andrew. Nagtawanan ang mga gwardya. Si Captain Huang, sumabay. Pero maya-maya lang. Tama na yan. Ano bang ginagawa nyo? Isang matinis at mabagsik na tinig ang dumagundong. Si Fred Nass. Nang makita si Andrew, halos mapaluhod siya sa kaba. Mr. Cheng. Patawad. Hindi namin alam. Tinuro niya ang mga gwardya at si Captain Huang. Itong mga to, gustong ipalayas ang pinaka-importanting bisita ngayong gabi. Alam niyo bang pamangkin siya ni Mr. Aurelio Cheng? Namilog ang mata ng lahat. Biglang nanginig sa takot ang buong security team. Kabanata 575. Hindi makapaniwala si Captain Neil Huang. President, sigurado po ba kayo? Tingnan niyo siya. Hindi po VIP yan. Mukha pang ang manyak. May mga saksi. Hinipuan daw si Janine. Sumabay ang ibang gwardya. Oo nga po. Dapat lang pong palayasin yan. Nagkunwaring nagalit si Neil at sinisi ang kasamang gwardya, bakit hindi mo agad sinabi? Lumapit siya kay Nass at tinuro si Andrew. President, peke lang to. Palayasin na. Bamuelo pa siyang sunggaban si Andrew. Pero ang sagot ng binata. Bobo. Ano? Ako. Bob. Tama na. Sigaw ni Nass, halos mabingi ang lahat. Bigla siyang yumuko kay Andrew Cheng. Mr. Cheng. Taos pusong paumanhin. Sa ngalan ng Elizabeth family, nagpapakumbaba akong humihingi ng dispensa. Sisiguraduhin kong mananagot ang lahat ng sangkot.
Tumalikod si Nas, sabay sigaw, kayo tatlo, tanggol kayo. Walang pasubali. Biglang lumuhad si Neil Huang, nanginginig. Patawad po, Mr. Cheng. Hindi po namin alam. Nagkamali po kami. Tahimik lang si Andrew, ngunit ang titig niya ay tila sibat na bumabaon sa puso ng bawat isa. Lumapit siya sa mas malaking gwardya at tinuro ang sapatos. Naalala mo sinabi mo kanina. Agad nitong pinunasan ng manggas ang sapatos ni Andrew, pero nilayo nito ang paa. Marumi. Lumapit kay Neil Huang. Takbuhin mo ang buong port. 10 ikot. 100 kilometro. Walang nagreklamo. Yumuko silang muli at nagsimulang tumakbo. Si Fred Nas, nanlalambot, inalok kay Andrew ang pinakamagarang suite sa hotel. Tumango lang si Andrew, ngunit sa pagpasok nila sa entrance. Nakakainis. Sobrang daming tao, iritadong sambit niya. Agad namang umaksyon si Nas. Dito po tayo, Mr. Cheng. May side entrance. Sa pag-alis nila sa gilid, sumugod ang mga tao papasok, sabik malaman kung sino ang VIP na yon. Kabilang na si Janine, na ngayon ay tila napako sa kinatatayuan. Janine, bulong ng isa sa mga kasamahan niya, kilala mo ba yung lalaki? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.